to now, hindi pa rin tinatanggap ng medical industry na mare-reverse yung Alzheimer's. Because wala pang pathology na nagsasabi na, magaling ka na, wala ka ng Alzheimer's. Wala daw ganun. Kaya the proper term they use is reversal of cognitive decline and prevention of cognitive decline. Ang pinagsisimula nitong degenerative disorder sa utak is yung imbalance between paggawa at saka pag-break ng synapses. Synaptoblastic, yun yung paggawa. Synaptoclastic, yun yung pag-break ng synapses. Kasi di ba, lahat ng cells natin undergo renewal, di ba? Merong mga old cells na mamamatay, and then merong may bagong cells na ipoproduce yung katawan mo. Good afternoon, Coach Louie. Good afternoon, Coach RG. Good afternoon. Good afternoon po sa Pilipinas. Been a while. So pasensya na kayo, naging busy kami both. So, ito ang aming bagong topic, a new episode for Kwentuhang Kalusugan. Ano nga ba pag-usapan? Pag-uusapan natin ngayon ay Alzheimer's disease and dementia. Nakakatakot, no? Actually, sa pagre-research natin. Ako nga talagang grabe, sabi ko. Nakakatakot talaga. Big eye-opener. Big eye-opener. But the good news is, pwede natin siyang i-prevent. Diba? So, ito, pag-usapan na natin, wag na natin pahabain ang ating kwento, ang ating introduction, Coach Louie. So, simulan na natin to. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. Alright, Coach Louie. Alzheimer's, pag-usapan natin. So, ano nga ba itong Alzheimer's na to? Define muna natin, Coach RG, ano ba yung Alzheimer's? So, Alzheimer's, ito yung, parang sa pinaka-simple na term, may sakit sa pagkakalimot, di ba? Pero yun yung isa sa mga symptoms na niya, yung pagkakalimot, memory loss. Pero hindi, ang dami pala, di ba? So, neurodegenerative disease ito. So, that means, degenerative, parang nalulusaw. Parang nauubos. Nauubos, yung pinaka-simple na term doon. Continuous siya. Oo. Nauubos. So, naapektuhan yung ating function nung ano ba yung nauubos, yung neurons, di ba? Yung brain, di ba? Parang, or actually, in this case, parang yan, part na rin ng brain, yung synapses. So, yun ang sinasabi nila, na nauubos. So, naapektuhan yung function. Kumaga, kapag ang muscle mo naubos, ano nangyari? Nangihina ka din, di ba? Same with the brain, di ba? Ngayon din, nauubos, degenerative, di ba? So, ano ang function ng brain, di ba? Yan, pinaka-command center ng katawan natin. Di ba? Yan ang nagbibigay ng utos sa buong katawan. Motherboard. Motherboard. Yan ang pinakamahirap sa computer, di ba? Pag nasira yan, wala na. Di ba? So, ayun, neurodegenerative disorder that affects memory loss. Ano pa ba? Not only memory loss, pati yung function, yung pagsasalita. Yeah, minsan yung motor functions. Ganyan din, di ba? Yung talagang hindi na sila marunong tumayo, hindi na sila marunong maglakad, di ba? Umaabot sa point na yun, yung mga advanced cases, di ba? Tapos meron pa ngang yung di ba, yung Lewy body, yung Lewy disease. Oo, di ba, yung dementia, Lewy body dementia is also Alzheimer's, di ba? Parang may kasamang Parkinsonian syndrome son. Mga talagang weakness, tremors, rigidity, ganyan. Tapos, ano pa ba? Behavioral changes din, di ba? Kumbaga, sabi mo nga, di ba, Coach Louie, pag nagka-Alzheimer's ka, yung kapag naputol yung kamay, di ba? Luwi ka pa rin, di ba? Pero kapag nawala na yung brain mo, hindi ka na matatawag ng Luwi. Kasi totoo Sabi ko nga, habang pinag-aaralan ko, nakakatakot, scary, Coach Louie, di ba? For example, isa sa inyo na mag-asawa, nagkaroon ng gano'n. Diba, parang ninakawan ka ng ng kaluluwa, ng soul. Parang, mawawala lahat sa'yo. Pagmamahal sa asawa mo, lahat ng memories nyo, di ba? Parang sakit. Yun nga yung story nung mag-asawa, nung isang police sa kanyang asawa. Diba may documentary tayong pinanood? Sabi niya, yung end stage na. Sabi niya, she's not my wife anymore. Yun, tama. She's no longer my wife. She's a different person. Kasi nga, naman, nawala na lahat ng yun sa'yo. Pagmamahal sa'yo, nakalimutan ka na niya, di ba? Sakit Napakasakit. Grabe. Napakasakit isipin. So paano ba nag-start yan, Coach RD? Kasi yung Alzheimer's, that's the end product na nung degenerative disease, di ba? Kung sinabi may Alzheimer's ka, and na yun. Kasi may mga stages din yan, yung Alzheimer's disease, di ba? So, basically, Coach Louie, actually, nagsisimula yan sa mga cognitive decline, di ba? Yung mga talagang
unti-unti ka na. Sa tingin mo, di ba, nakakalimot ka na ng mga bagay-bagay, ganyan. Dapat be extra aware na, yun nga, na possible na mag-lead ka towards that. And before, Coach Louie, sabi nila, it's very uncommon. Very uncommon. Siguro, makikita mo yan sa mga 75 years old. Di ba? Pa-decline na tayo lahat, di ba? Pa-decline. Mga 75. Ngayon, as early as 52, meron 50. 50s, 52 years old, meron na. Very, tapos ang dami na, dumadami. Yung napanood, yung isa sa mga napanood ko, 41 years old. Ngayon nga, may mga ganyan na di ba? 41, di ba? So, what's causing this, di ba? So, yun, ang pinaka-popular na doctor na nagre-research dito, si Dr. Dale Bredesen. Yan, sa kanya ako nakinig Kasi ang dami yung gumawa siya ng mga protocols for prevention. Sabi nga, up to now, hindi pa rin tinatanggap ng medical industry na mare-reverse yung Alzheimer's. Because wala pang pathology na nagsasabi na, magaling ka na, wala ka ng Alzheimer's. Wala daw ganun. Kaya the proper term they use is reversal of cognitive decline and prevention of cognitive decline. Kaya nga, meron siyang ginawang mga protocols, yung RECODE and PRECODE. RECODE means reversal of cognitive decline. PRECODE means prevention of cognitive decline. Yan yung mga ginawa niyang protocols. So, it's actually working. Marami na siyang mga experiments na ginawa dito. So, para sa kanya, ang pinagsisimulan itong degenerative disorder sa utak is yung imbalance between paggawa at saka pag-break ng synapses. Ng synapses. So, ang tawag niya dyan, yung yung synaptoblastic, yun yung paggawa, at saka yung synaptoclastic, yun yung pagtanggal or pag-break ng synapses. Kasi di ba, lahat ng cells natin is, they undergo, breaking and repairing or renewal, di ba? Merong mga old cells, mga senescent cells, di ba? Mamamatay, and then may bagong cells na na ipoproduce yung katawan mo. So, ganun. Same concept with the synapses. So, blastic means gumagawa ng bago. Synaptoblastic means gumagawa ka ng bagong synapses. Tapos yung synaptoclastic means may mga namamatay or mga na-shed off kang mga lumang cells, lumang synapses. So, normal yung dalawang function na yun kasi magkakaroon ng imbalance. Mas dumadami yung namamatay kaysa doon sa nagpo-produce ka ng mga bagong synapses. Mas dumadami. So, nagsishrink ngayon. Parang, yun ang pinaka-simple term. Nagsishrink yung utak mo. Nagsishrink yung utak mo. So, bakit? Ano ba nagko-cause doon sa mga shrinkage na yan, di ba? Meron siyang determine na parang 3 major and 2 minor na causes. Yung 3 major is yung number 1 na assault sa utak is yung mga inflammation. Chronic inflammation. What's causing this? Diba? Very inflammatory na itong modern days nowadays. Diba? Pagkain, tama. Number 1 is ultra-processed food. Diba? Very inflammatory. Ano pa? So, sugar. Yung sugar nga, diba? Sugar, inflammatory din. Diba? Omega-6, diba? Yung ratio ng omega-6 to omega-3. Kapag masyado na mataas ng omega-6, diba? May mga seed oils na yan. Causes inflammation. Tapos yan, yung chronic inflammation. Ano pa ba? Visceral fat, Coach Louie, di ba? Kaya nga, di ba, yung mga basta pag mataas ang visceral fat, ang taas ng chronic inflammation, yung lagi kang inflamed. So what else are causing inflammation? Meron mga mold sa sinus, ganyan. Meron mga, ano pa ba, sugar. Tapos toxin, yun yung number 3. Number 3, di ba? 3 yung major causes. Una, yung chronic inflammation. Pangalawa, it's parang an energy problem yung sa mitochondria. Yan yung glucose and ketones. Kumbaga nawala na yung ability natin to use ketones. Masyado tayo naging dependent. Kumbaga, yung pagiging metabolically inflexible ng mga tao nowadays. Yun yung number 2 reason. Di ba? Ano yan Coach Louie, di ba? Kaya nga tawag nila sa Alzheimer's is type 3 diabetes, di ba? Type 3. So yun yung insulin resistance. Yun yung number 2 na sa brain, na insult sa brain. Number 3 insult is ito na yung mga heavy metal toxins. Ganyan, mercury, lead. Actually, yung glyphosate kasama rin sa inflammation, sa chronic inflammation. Tsaka yung leaky gut.
leaky gut. Kasama yan sa chronic inflammation kasi nga, pag may leaky gut ka, you're chronically inflamed. Your body kasama yan. Autoimmune. So, yun yung tatlo na major insult sa brain. So, dahil dito sa mga insult na to, yung brain mo nag-a-adapt. Sabi niya, kailangan natin i-protektahan yung sarili natin. Mag-shrink tayo. Tapos take out some of the synapses. Parang ganun. Para, shortcut lahat. Huwag tayo dun sa mga long cut. Padaliin natin yung ng utak. Yung function ng utak. So, tanggalin natin yung mga ibang long cut, yung mga synapses. So, dito tayo shortcut kagad, shortcut. So, yun yung pinaka-result nung synaptoclastic, di ba? Tapos, meron pa pala isang very important, nakalimutan ko. Genetics, Coach RG. May actually, mga pag-aaral about genetics din. Pwede rin. Basta ito yung kay Dale Bredesen, nakalimutan ko yung isa pala, mali. Yung una is yung inflammation. Pangalawa pala is, sudden withdrawal of neurotropic substances. Yung pala yung laki pala ng effect niyan sa shrinkage ng synapses, yung pag-burn ng synapses, yung bigla na lang nawala yung mga kaya nga ang Alzheimer's is very common sa babae during menopausal. Kasi pag biglang bumagsak yung estrogen nila, hormonal imbalance, progesterone nila bumagsak, testosterone nila bumagsak. Yun, malaking factor yun sa brain, sa synapses. So yun pala yung pangalawa, sorry. So number one, ulitin ko, number one is yung inflammation, chronic inflammation. Number two is yung sudden withdrawal of neurotropic agents. Neurotropic agents is yung mga hormones, vitamin D level, omega-3 levels, yan. Tapos number 3 pala is yung neurotoxins. Yung neurotoxins, number 3. Tapos number 4 is yung vascular. So, kulang ng blood supply yung utak for some reason, diba? Because of maybe atherosclerosis, ganyan, o kaya atherosclerosis, yung mga bara-bara sa utak, or yung paninigas ng mga mga vascular, mga diba? Veins. Yan, yung mga capillaries. Arteries, yan. Tapos yung number 5 is head trauma. Injuries. So yun yung mga basic insult na nagkukos ng synaptoclast, breaking of the synapses. Yun yung mga major causes. So ito, adaptation pala ng brain to. So, kaya siya nagli-lead into parang shrinkage. So anong ginawa ni Dr. Dale Bredesen? Gumawa siya ng protocol. Number 1 is yung talagang thorough na diagnostic exams. Ang tinawag nga niya rito is kasi yung tinawag niya, di ba kung merong colonoscopy, sa kanya is cognoscopy. Sa brain. Oo. Kailangan natin suriin yung utak. So, paano? Through, parang number 1 is genetics. Sina-check nila yung DNA, di ba? DNA. Number 2, blood. Check nila yung blood, kung ano yung meron dito, ano meron doon. Tapos number 3, kapag talagang dito pa lang nakita na predisposed ka, tapos meron kang mga symptoms na kailangan mo nung number 3. Yun yung MRI, imaging. Imaging kung nag-shrink na ba yung yung hippocampus. Nag-shrink na ba yung part ng brain, yung horseshoe. Yung hippocampus, kanya kailangan na ng imaging. Doon ma-determine kung towards that path ka, towards Alzheimer's ka. So, paano natin, Coach RJ, malalaman yung mga signs and symptoms nito? Diba? Ano yung halimbawa, at your age, parang medyo nagiging mating ka na. Wag daw baliwalain. Don't ignore. Wag daw baliwalain. As early as 40s daw nowadays, kailangan mong i-assess kung talagang towards that path ka. Kung nakakalimot ka na, kailangan mo na talagang pa-check. Or, for us, do everything you can to prevent the cognitive decline. Yun yung mga ibibigay natin tips sa kanila mamaya, di ba? So, di ba let's talk about genetics, Coach Louie. DNA, ano ba yung nakikita nila doon sa DNA? Yun yung kapag nagpa-DNA test ka, yung ApoE4, di ba yun yung part ng isang DNA na copy. Parang ilang percentage lang tao meron ito eh. Kapag meron kang isang copy nun, yung DNA na yun, ApoE4, 30% predisposed ka to having Alzheimer's disease. Tapos kapag may 2 copies ka, talagang mataas, 50%. 50% kailangan na magkakaroon ka. Yung ApoE4. Tapos ano pa ba yung mga importance ng mga trauma na sinasabi niya?
very much related din daw, Coach Louie, yung rhinocynal microbiome sa brain. Rhinocynal, ito yung microbiome sa sinus natin, sa nose and mouth. Kaya nga, ano pala, kasi kumaga, pag meron kang infection or inflammation diyan, parang, or mga, mga bad bacteria na naninirahan dyan. Like molds, yung mga molds sa sinus. Mga sinus. Yan. Na ano doon sa utak, napupunta sa utak yan. Halos lahat, ang daming mga researchers na nagsasabi na ang nag-cause ng Alzheimer's was yung mga inflammation din yun. Yun, chronic inflammation din siya. Baga yung microbiome dito. Kapag maayos yung yung microbiome mo rito, you have a healthy microbiome dito, pati sa mouth, yung gingival. Di ba? Kaya nga sabi nila, regular flossing is healthy for the brain. Yung pala yung connection. Connected. Regular teeth flossing. Not yung yung chemical na ginagamit. Hindi. Mouthwash. Mouthwash, lalong masama yun. Lalong sasama kasi pinatay mo. Pinatay mo lahat ng pati good and bad bacteria sa mo. Hindi. Kailangan there should be a harmony of microbacteria sa mouth, sa nose, pati sa lip, yung mga ano ba ito? Nakalimutan ko. Basta yung mga nagkakos ng gingivitis, mga ganyan, related sa brain yan. Kasi pwede umakyat sa brain yan, mag-cause ng chronic inflammation. So when it comes to inflammation, they said, chronic causes this type of insults. Pero pag yung mga inflammation, alam natin na acute inflammation is parang a form of healing, di ba? Okay yan sa yung acute inflammation. Wag lang yung chronic, yung lagi na lang. Lagi na lang under assault yung utak mo. Di ba? Kahit sa stress, ganoon eh. Di ba? Chronic stress, parang lagi ka na lang stress, yun yung masama. Pero yung acute stress, okay lang yan kasi mag-a-adapt yung katawan mo dyan, di ba? It makes you stronger. It's normal. It makes you stronger. Parang ganoon. So, ano pa bang ma-add natin, Coach Louie? Yun nga, yung paano mo malalaman na parang medyo nakakalimot. Kasi normal na meron tayong nalilimutan, di ba? Pero yung mapapansin nyo sa sarili nyo, kasi ako, Coach Arjen, na experience ko, ito yung kinakatakot ko kasi dito sa panonood natin, pag-research, minsan, yung pangalan ng tao, di ko nakalimutan ko. Yun, isa pa pala yung gusto kong i-add before I forget, Coach Louie. Yung mga, very common. Very common ito, saka yung word, missing words. Missing words, very common to sa mga, doon sa type 3. Doon sa type 3, which is yung mga heavy metal poisoning. Yung pala yung difference niya. Kaya doon sa type 1 and type 2. Type 1 is yung, di ba, chronic inflammation, tsaka yung sudden withdrawal of neurotropic agent. Pati insulin, kasama pala dyan sa type 2. No? Itong type 3, yung mga heavy metal, they present on younger individuals and meron silang mga symptoms like missing words. Yeah, missing words. Mga or names, ganyan. It takes time you have to check. Kaya ngayon, dun daw talaga na-realize ni Dr. Dale na yung importance ng functional medicine. Kasi the best thing about functional medicine, isa yan sa mga malaking contributor dun sa research is to look for deep in. The main reason kung bakit nagkaroon ng shrinkage ng utak mo, kung bakit nagkaroon ng Alzheimer's. Hindi yung diniagnose ko Alzheimer's, okay, tapos iba ang usapan. Okay. Hindi ka nagagaling. Walang magsa-survive sa Alzheimer's. Ito, looking for the root cause of the problem. So, ba't iba di ba? Yung isa, ang problema is gut. Yun yung nag-lead sa Alzheimer's. Yung isa, ang problema is type 3 diabetes. Insulin resistance. Very common yan. Yung isa, ang problema naman is mercury. Poisoning. So, yan daw yung mga, missing words. Yung mga yan, tsaka mababa. Kaya you have to check whether you're exposed sa mga toxins. Ako kasi, alam kong exposed ako sa toxins nung kabataan ko, di ba, nung marami akong sira sa ngipin, ko. Mercury? Oo, mercury. Tapos later, I think at around 35, pinatanggal ko siya lahat, bro. Ang problema, hindi naman kasi dapat proper yung pag-aalis ng nabanggit mercury. Coach Louie. Oo. Yun ang iniisip ko ngayon na isa sa mga reason. Feeling, di ba? Yung mga feelings. Nabanggit yan, Coach Louie.
Very dangerous. Oo. Kaya nga yung kasi pinaalis ko talaga lahat. Minsan nandiyan na sa dulo ng dila mo, hindi makuha. Oo. Di ba? So, totoo yan eh. Nung pinaalis ko, wala pa kasi proper na ngayon lang lumalabas yung proper removal of mercury sa katawan ng ngipin eh. Merong mga pag-aaral ngayon na dapat yung gagamit ka ng charcoal, 'di ba? Yung proper detox. Pagkaalis, yung basta kompleto dapat yung dentist na gagawa ay they know how to remove the mercury so that your body will not affected. Ganun pala, So yun yung talagang matagal ko nang iniisip na ito yung posibleng naging reason. Actually, lahat tayo na-experience natin yan. Kahit ako, yung mga missing word na yan. Pero di ba, it's a typical brain fog eh. It's a typical brain fog eh. Kapag yung talagang napakain ka ng masamang-masama. Ako, dami kong brain fog after my cheat day eh. Kasi di ba, inflamed eh. Inflamed yung utak mo kung ano-anong kakain mo na pro-inflammatory food eh. Di ba, yung mga junk food eh. So, yan, common yan. Pero, di ba, kapag may ganung symptoms ka, huwag mong baliwalain. Kaya nga ako ngayon, have a check. Taking talaga ng lots of omega, good source of fats, avocado. Yun ang next na i-discuss natin. Maganda. Nutrition talagang Ano ba yung mga treatment na dinedevelop nga nila, yung mga protocols ni Dr. Dale Bredesen. So basically, Coach Louie, it boils down to 7 preventions. Ano ba yung first 4? Yung lagi natin sinasabi, Coach Louie, yung 4 pillars of health. Yun yung first 4 niya. Number 1 is nutrition. Nutrition. Paano nga ba i-approach? Whole food talaga tayo dapat. Whole food. Yung nga, sinasabi natin that the best care for your brain is yung whole food kasi yung baga hindi ka nag-i-introduce ng poison sa katawan mo. Sabi nga ni Dr. Robert Lustig, etong mga ultra-processed food, they should not be considered as food. They should be categorized as poison. It's poison to the body, it's poison to the mitochondria, it's poison to the brain, di ba? So, whole food, ano pa, Coach Louie? Exercise. Yung sa pagkain mo na, nutrition. Nutrition. Yung Coach Louie, ketosis. Very important. Kaya nga si Dr. Dale Bredesen, isa sa mga protocols niya is gumawa siya ng diet. Ang tinawag niya doon sa diet is yung KetoFlex 12-3. KetoFlex 12-3. Kung bakit niya tinawag na KetoFlex 12-3? Okay, keto, so you need to undergo ketosis. So, alam naman natin, paano ba natin ma-undergo yung ketosis, di ba? Kailangan ma-activate yung ketones, yung energy coming from fat, di ba? Which is, nakalimutan na ng tao gamitin. Ang alam na lang ng tao nowadays is yung pagkain, yung glucose. Constant food kasi. Yung direct source of energy. Dahil sa abundance, di ba? So, yung ketosis, ma-activate mo yan through fasting, through ketogenic diet, low carb. Kasi pag low carb, wala kang source of glucose, your main source will be coming from fat. Diba? So, yung ketones are energy derived from fat. Diba? Kaya keto, flex, 12-3. Ano ba yung flex? Yung flex, parang flexitarian, sabi niya. Sabi niya, pwede kang maging vegetarian, bahala ka. As long as you reach ketosis, sabi niya. Pwede kang maging pwede kang kumain ng meat, flexitarian. Pwede kang kumain ng grass-fed beef, ganyan, or wild-caught, ganyan, fish. Sabi niya, pero ang pinaka-main advice niya is rich in plant-based. Plant-based, rich in plant-based. Tapos make meat parang as a condiment lang daw. Yung not the main food. Condiment lang siya. Parang sabi niya, eat meat as a condiment lang. Parang gano'n. Yun yung pinaka-main niya. Kaya, pero at least flexible pa rin. Bahala ka kung whatever works for you. Kung talagang more meat, it's okay. Sabi niya, flexible. As long as you reach ketosis. Sabi niya. Ano naman yung 12? Yung 12 is the minimum hours of not eating. Fasting. Minimum hours is 12. Kaya KetoFlex 12, yung 12 is minimum hours of not eating. So 12 hours of fasting. You can go more. So you can, in order to achieve ketosis, pwede kang mag-fast more tayo, di ba? Practitioners tayo yan. For sure, nasa under ketosis tayo lagi. Tapos ano naman yung 3? KetoFlex 12-3. Yung 3 is, yung do not eat 3 hours before you sleep. Yun, no food 3 hours before you sleep. So yun yung basic diet na formulate niya para sa prevention ng Alzheimer's. Ito, KetoFlex 12-3. Ito yung fina-formulate niya diet. So rich in plant, kasi di ba microbiome, importante, pakainin natin yung mga alaga natin, kaya rich in plant, rich in fiber. Tapos ketosis,
Kailangan you have to get in and out of ketosis daw. Hindi lang laging ketosis, in and out daw. In and out. Para flexible ka. Alam mo gamitin yung glucose, alam mo gamitin yung ketones. Di ba? Dalawang sources of energy natin. Kumbaga, hybrid. Dapat hybrid ka. Tapos, 12 hours of minimum 12 hours of fasting. And flexitarian. 3 hours before you sleep, no food. So, yan yung pinaka-main nutrition guide niya for prevention of Alzheimer's. Very important yung 3 hours before. 3 hours before you sleep, which is parang a form of fasting din. Pero importante rin yun kasi parang, di ba, hindi laging at work yung katawan mo. Yung utak mo, yung mga cells ng katawan mo. So, okay. Number 1, nutrition. Number 2, sleep. Nilagay niya sa number 2 yung sleep. So, slowly, before very exercise. Important. Before exercise, nutrition and sleep 1 and 2. Kasi very important. Ano ba nangyari pag natutulog ka? Di ba, dyan dumarating mga janitor ng mga utak mo to detox your brain. It's the best detox for your brain. Kaya pag kulang ka sa tulog, may experience mo yan. Ako rin So, slowly na-experience ko yan Pag kulang ako sa tulog, the next day, brain foggy. Halos di ako makapag-isip ng tama. Saka actually tama Kasi pag kulang ka sa tulog, ang hirap din mag-exercise, di ba? Hindi mo may bigay yung 100% kasi yung command center mo is foggy Marami kang Ito yung utak The best detox nga is for the brain is sleep. Kaya nga ako, after nitong mga research na to, natutulog ako maaga, nag-grounding na, nag-earthing na rin ako, kahit paano. Ayun, maganda rin yan, for sure. Pero yan doon muna tayo sa sleep. Diba sino ba yung billionaire na gumastos si Brian Johnson? Diba, number 1 niya, sleep. Diba si Brian Johnson, pinaprevent niya yung aging and death. Yun yung pinaprevent niya yung dalawa. Big thing, sleep sa kanya. Tapos lagi niya minomonitor yung sleep niya. Kung 100% lagi. Talagang may mga nakakabis na niya. Tapos total darkness, kailangan controlled temperature, pati yung kama niya, high-tech, pati yung sheets, controlled temperature lahat, para hindi siya nagigising. Kasi nga, ang purpose niya is to prevent death, di ba? Kaya number 1 din sa kanya ang sleep. So, ano ba sa sleep? So, Chloe, ako dito ako na paranoid. Sleep apnea, oxygenation. Naku, isa sa mga causes din pala to ng Alzheimer's, yung sleep apnea. Yung mga naghihilik dyan. Actually, Chloe, paranoid din ako dahil hindi lang daw pala sa naghihilik yan. Talagang you need to measure. Ang dami naman ways. Wear your smartwatch, yung mga SpO2, yung mga oxygen saturation, or smartwatch, or Oura Ring. Check mo yung oxygenation mo. Normally, kailangan kahit tulog ka, nasa 97% yung saturation ng oxygen. Nasa 97% to pataas. Kapag bumaba yan ng mga 80%, that means you have apnea. Medyo na paranoid daw dito dahil there are days na umihilik ako kapag siguro yung pagod. Yung hindi lang pag yung talagang bad yung kain ko, di ba? Yung talagang na-over ka sa pagkain dahil sa cheat day, ganyan. Or kapag nasa bakasyon ako, ganyan. At saka, Coach RJ, yung yung sa pagtulog, importante din yung air quality. Air quality, di ba? So, basta, ang nourishment ng utak, hindi lang siya energy, hindi lang sa glucose, hindi lang sa ketones, pati oxygen. Very important ang oxygen, Coach Louie. Kaya nga, nagkaroon ng mga, ngayon, part ng treatment pala ng Alzheimer's, may singit ko lang bago pa makalimutan yung hyperbaric oxygen therapy. Nabanggit nga yan. Tsaka, yung EWOT. EWOT is a exercise with oxygen therapy. So, yung EWOT, exercise with oxygen therapy, is yung nagbabike ka with 100% oxygen. Ganda pala sa utak niyan. For the brain. Tapos yung hyperbaric oxygen naman, walang exercise. Talagang sinasaksakan ka lang ng 100% oxygen. You breathe 100% oxygen talaga. Talagang may mga client ako na na dyan. Dito ba meron? Good for the brain pala yan. Yung talagang hyper-oxygenize mo yung brain. Yung mga ganyan ng treatment dito. Wow. Galing, no? Yung talagang nakakos ng growth synaptoblast. Di ba? Growth synaptoblast is growth, di ba? Nakakos. So, yung oxygenation is very important. Kaya, pag natutulog kayo, tapos meron pala kayong sleep apnea, watch out for that. Yan yung isa sa mga causes na nagli-lead into Alzheimer's. So, talagang chronic na wala kang oxygenation sa utak, na kulang ang oxygenation. But there's good news.
if you exercise, you oxygenize your brain also. Sabi nila. So, kapag bata ka pa naman daw, wala ka namang symptoms, symptomatic ka, nag-exercise ka, hindi mo na kailangan ng 100% oxygen. Kasi nag-exercise ka naman, you oxygenize your brain. Pero kapag yung talagang may symptoms ka at matanda ka na, kailangan mo yung EWOT na tinatawag, ng exercise with oxygen therapy. Kasama yan sa mga prevention niya. So, number 2, di ba, sleeping. Number 2, pillar, di ba, sleep. So, yun, check for sleep apnea. Ano pa ba? Matulog na maaga. Quality sleep dapat. Within the circadian rhythm. Within the circadian rhythm. Kumaga, sa umaga, gising ka. Sa gabi, tulog ka, di ba? Except dun sa mga, ano natin. Exposure to the sun, early exposure. Discuss na natin yan sa ibang podcast natin. Kailangan ma-correct mo yung rhythm ng katawan mo. Tapos, prevent, blue light, late in the evening, di ba? Exposure to blue light. So, yun. Ayusin nyo yung tulog nyo kasi dyan po nililinis yung utak nyo. Diyan nangyayari ang repair, ang synaptoblast, diyan nangyayari. Di ba? Kapag hindi ka natulog, mas nakalamang na yung synaptoblast, yung breaking. Kaysa dun sa repair, dun sa production ng synapses, di ba? So, mas nalusaw yung utak mo. Kaya ako ngayon, yun ang lagi kong concept, natatakot ako, nalusaw ko yata yung utak ko dun. Parang gano'n. Tsaka, speaking of nalusaw, yung alcohol, also, nakakalusaw din yan. Of course. Neurotoxin yan. Kaya sabi nila, kapag meron kang ApoE4, a copy of that, kailangan hindi ka talaga umiinom at nagpapakalasing. Bawat nalalasing ka, nilulusaw mo pala yung utak mo. Ganun pala yun. Kasi neurotoxin siya eh. Nilulusaw mo pala yung utak mo kapag nagiinom ka. Ganun pala yun. Kaya protect your brain as much as you can. So, yun nga, yung 7 pillars to, no? Okay, sleep, na-discuss na natin. Nutrition, na-discuss na natin. Yung Keto Flex 12.3, di ba? Third is exercise. Coach Louie, di ba sabi nila, prevention. The biggest prevention for Alzheimer's is? Exercise. Hindi weight training. Di ba? Weight training. So, yung muscle health is directly proportional to your brain health. As well as your gut health. Gut health is directly proportional to your brain health. Di ba? Good gut, good muscle, good brain. Di ba? Healthy brain. Healthy gut, healthy muscles, healthy brain. So, yun. Weight training. So, ano pa bang ma-add mo sa exercise, Coach Louie? Sabi niya, focus on strength training and aerobic exercise. Kailangan may air, oxygen, ha? Kaya, yun, kailangan may oxygen. Focus more on zone 2 type of cardio, sabi niya. Not too much heat. Hindi yung maubusan ka na talaga ng air, di ba, ng oxygen. Hindi yung gano'n. Focus on weights, sabi niya, and, zone 2 cardio. Aerobics. So, number 4, ano ba yung number 4, Coach Louie? Meditation, di ba? Yung mga 4 pillars of health eh. Yun yung pinaka-treatment niya, yung 4 pillars of health. Nag-add lang siya ng 3. Di ba? Pang-4 is meditation. Stress management. Sabi nga niya, ano ba nagkakos nung assault sa brain, yung inflammation? Hindi lang, ang inflammation, maraming bagay yan. Pero chemical, di ba? Inflammation through chemical. Meron yung mga intracellular, pero din tayo mga yung stress, nagkakos din ng inflammation. Feeling mo like under assault, yung utak mo. Meron akong deadline, bukas. Ganyan. Sabi niya, okay lang daw na nai-stress ka. Maya't maya, yung mag-acute, wag lang yung lagi. Diba? Chronic yun yung nakakatakot. Yung chronic, yun. Wag lang yung gano'n, yung laging stress. Kaya nga, di ba, sa Pilipinas, madalas sinasabi, bakit na-stroke yan? Bakit inatake sa tayo? Sobrang stress. Totoo. Which is true. Totoo pala siya. Kumbaga, meron siyang mga talaga, basis, no? May basis talaga na physiological. Kumbaga, insult to the brain. Kumbaga, assault to the brain. Assault to the brain yan. Yung may iniisip ka lagi na, pambahit ko nito, pambahit ko ng ganyan. So, manage stress. Kaya nga, importante yung how to manage your stress. Normal, lahat naman tayo nagkakaroon ng stress. Pero natin yan, yung learn how to manage. Learn how to manage it. Sabi nga niya, doktor ako, sabi niya, nung una, dati hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan, meditation. I can't believe na I'm talking about it. Sabi na ganito, meditation is medicine, ganyan is medicine. Kasi hindi naman siya functional med doctor, pero researcher siya. So yun, neuro doctor siya. So yun, number 4. Number 5, ano ba yung tatlo pa na in-add nila sa treatment ng Alzheimer's, prevention of Alzheimer's? So, specific supplementation. Alam na natin yan, di ba? Kung ano ba yung mga supplement? Omega-3. Kasi,
fat is, di ba? Brain is fat. Brain is made up of fat, di ba? Tsaka yan, ang omega-3 is also anti-inflammatory. Vitamin D, Vitamin D also, check your vitamin D. Magnesium is also important. Very important, di ba? Vitamin D, importante ko. So, yun ako, dami rin findings. Ito nga, isa yan sa mga neurotropic agent. Yung sudden withdrawal daw ng vitamin D, sudden withdrawal of testosterone, of different hormones, progesterone, estrogen. Pati omega-3, sudden withdrawal, nakakos daw yan ng yung sudden withdrawal talaga, which is happening during menopausal stages, perimenopausal and menopausal. Kaya mas common to sa babae itong Alzheimer's. Kasi yung decline ng hormones nila mas mabilis. Biglang bagsak, hindi katulad natin, lalaki, dahan-dahan diba? May mga iba ngayon bagsak din biglaan diba? Depende sa lifestyle Kaya the key is yung sudden withdrawal. So, yun, as healthy as you can. Ano pa ba? Supplement for sure. Ano pa masasabi natin about supplement? Try to get also good supplement. Kasi maraming nagkaalat ngayon sa market. Basta siguro sa akin yung balance between omega-3 and omega-6. Diba? So, kailangan mo ng omega-3. Diba? Dahil masyadong scarce yan. Bawasan na may omega-3. Omega-6. Bawasan. Yung mga, kasi inflammatory yun. Anti-inflammatory yung isa. Diba? Seed oils yun. Bakit natin yan sa ating mga podcast. Ano pa yung next two? Yung last two natin? Detoxification. Isa sa mga prevention niya. 7 nga, di ba? Yung sa detoxification. Nasabi na nga natin, di ba? Isa sa mga causes ng mga na-assault sa brain is yung toxins. Daming toxins. Especially yung mga BPA na. No. Dami. Sa abundant na sa mga plastic. Kaya nga sabi nila, before, it's very rare to find Alzheimer's at the age of 50. Ngayon, ang bata meron na. Ano ba nagbago? Toxins, modernization. Ito ang pinaka-pinapoint out nila is talagang yung hindi na ma-handle ng katawan natin ngayon yung mga assault. Hindi katulad before, kaya pa natin i-handle yung assault. Dati naman, matagal na naman yung mga fast food. Matagal na yan Pero hindi naman daw ganoon ka-prevalent yung ating Alzheimer's. Ngayon, sobrang dami, di ba? Daming Alzheimer's. Lahat na yata ng pagkain natin kung nasa city ka. Pero hindi, pinaghalo-halo na nga daw, Coach Louie. Hindi lang pagkain. Stress, pagkain, toxin. Dumami yung stimulus, kaya nga naging common yung Alzheimer's. So, tsaka masyado pa, meron pa siyang, nakakatuwa May sinabi siya about yung mga fast food. Binigyan daw ng halo yung fast food. Parang ginawa nilang nilagyan lang ng konting green, healthy na, ganyan. Parang ginawa nila, hindi lahat ng fast food is unhealthy. Yun yung pinapalabas ng mga fast food natin. Kaya ngayon, nagkakaroon ng lakas ng loob yung mga mamamayan mga tao ngayon na kumain ng fast food kasi, may green to o di healthy. Sa ibabaw yung healthy, pero yung ilalim, yung pala yung... Kaya sabi nga, they put a halo daw. Parang naging angel yung... They put a halo on fast food. Parang nila, pinaganda nila yung... Mga burger ngayon, nilalagyan na ng mga vegetables sa taas. Veggie burger. Pero saan ba niluto? Yung mantika, paulit-ulit na 100 times ginamit yung mantika. So yun, nilagyan ng halo, kaya yung mga tao ngayon, okay lang yan, andyan na yan. Ang dami ng assault, kaya nga So let's get back to toxin po, Shui. Heavy metal toxins. Mercury na yan, lead na yan. Dami mga neurotoxins, di ba? Alcohol is considered toxin. O yung mga di ba? Drugs also. Mga marijuana, mga ganyan. Toxic to the brain yan, mga yan. Lahat ng mga yan. Tapos yung last na prevention niya is yung brain training. Brain training, which is very important. So, di ba, sabi nga ni Dr. Daniel Amen, the moment you stop learning, is the moment your brain start dying. Start dying, di ba? Keep learning new things. Sabi nga nila, ito yung learning musical instrument as a parang prevention for cognitive decline. Di ba? Kasi gumagana yung utak mo dyan Coordination. Kaya nga pati sabi nila, yung racket, any type of racket sports. Table tennis. Is so good for you. So good for the brain. Kasi parang, pinopromote niyan yung growth
ng synapses para padaliin yung coordination mo. Sa atin yan, di ba? Sa fitness natin, yung boxing, di ba? Kasi coordination din yun. Coordination It's a good thing tama, also. Basta any form of learning, sabi nila. Learn new language, musical instrument. Ako ngayon, nagigitara ako, gumaling na naman ako dahil mahilig na ako mag-gitara lately, everyday. Kaya dyan mo makikita yung power of neuroplasticity. Yung pala, neuroplasticity, that's growth. Yun yung dumadami yung synapses mo. Sabi niya, hindi lang daw sa bata yan, pati sa matanda. Kahit na as late as 50 years old, sabi nila, yung mid-age, you can learn musical instrument. There's no limit to neuroplasticity as long as you put time on it and focus on it. Consistency. Ako dati napakagaling ko sa gitara. Usually ng bata ako, high school. Ngayon na nagpa-practice ako, bumabalik yung skills ko, gumagaling na naman ako mag-gitara. Bumibilis ako, yung coordination ko, ang bilis ko na matuto ng mga bagong pieces, ganyan. Yung coordination. Sabi ko, utak ko gumagana. Tuwan-tuwa ako dahil feeling ko, tumatalino ako, parang gano'n. Tuwan-tuwa ako. Pag napuyat naman ako, naiinis ako sa sarili ko dahil feeling ko nalusaw ko yung utak ko or pag napainom ako, gano'n din ako. Kaya gano'n na ako mag-isip ngayon, protect your brain. Protect your brain. Talaga. Kumbaga, it's as important as your muscle para sa akin ngayon. Ano na sila, 1:1 na ngayon. Hindi ako nakafocus sa muscle lang dahil pa-decline yung muscle, di ba, as we age. Hindi, protect your brain din. Sabi ko, sayang. Sayang yan dahil lagi nagagamit, di ba? Lalo tayo, aral tayo ng aral, di ba? Ng mga bago, kung ano mga bago natin na natututunan. That's neuroplasticity. Yan yung talagang adaptation of your brain to new knowledge, new skills, ganyan. Neuroplasticity, new learning. O ikaw, kung Louie, attend ka na natin ng mga bagong courses. Neuroplasticity rin yan. O, natututunan mo yung mga bagong technique ng masahe mo. O di, neuroplasticity din yan. Sabi ko nga, Louie, kung di lang ako busy, gusto ko mag-aaral ng piano para yung pagko-compose ko ng kanta, mas gumaling. Kasi matututo ka ng notes, di ba? Or gusto ko matuto ng ibang language. Kaya Japanese, mahilig ako sa anime. Japanese, ganyan. So, ang dami, so much to do. Ang dami natin, very important ang brain training. Take care. If you're, hindi lamang ka muscle, take care. Brain also. Pati brain, no? Brain training. Kumbaga, meron kang muscle training, may brain training ka. It's as important as that. Di ba? Parehas ang important. So, sabi nila, brain training, kasama rin daw dyan yung yung mga connection. Yung being connected to other people. Very important. Kasama yan sa brain training. Pakikipag-usap sa mga loved ones, ganyan. Kasama yan. So, don't disconnect yourselves to other people also. Yun, di ba? Alzheimer's. Ano pa bang pwede natin banggitin about Alzheimer's? So, yun. Ang good news is nape-prevent. Sabi nga ni Dr. Dale Bredesen, sabi niya, it doesn't have to be a common disorder daw. Kaya natin i-prevent. Sabi niya, itong experiment, mga protocols na ginagawa namin, hindi pa rin siya accepted ng mga ibang kasi kulang pa rin ng evidences, di ba? But, sabi niya, ano ba ang nito, side effect nito? You'll become healthier. Di ba? Ano bang side effect ng mga protocol namin? Sabi niya, protocol. Wala nang mamatay sa mga experiment namin. Mas nagiging healthy lang sila, naglulose sila ng weight, maganda katawan nila, lumalakas sila, tumatalino sila. Ganoon, di ba? Kaya, prevention. Ang dali naman, di ba? Ang prevention naman, protocol naman yan, libre din. Oo, totoo. Wala namang gamot na kailangan, di ba? Kailangan lang natin lifestyle changes. Changes talaga. Lifestyle changes. Babalik talaga tayo doon sa pillars of health natin. Kaya nga, di ba, tayo, diniscuss natin to, Coach Louie, kasi related dun sa ating mga tinuturo, ba? Yung mga pillars of health. Although, bigay tayong disclaimer, kahit na dami namin sinabi na medyo scientific, hindi po kami mga doktor, ayan. Self-research, research lang. Knowledge is free as usual, di ba? Yan. Basta it's all connected to self-healing. Kaya natin gamutin to, di ba? Sure. The end of the day, sabi nga natin, di ba, prevention. Let's try to prevent it. So, kung medyo nakakaramdam na kayo ng, lalo na, kapag nga ako, di ba? Nararamdaman ko na, di ba? So, I start... Eye-opener, di ba? Di ba? Nakakatakot din kahit ako. I start taking care of myself, di ba? Kahit ako, Coach Louie, di ba? Paranoid ako. Grabe talaga. Kung sana tingnan nyo rin sa YouTube, panoorin nyo yung mga videos ng yung mga documentary about Alzheimer. Grabe. Diba? Kwento mo nga, Coach Louie. Yun nga, yung Coach RJ, nabanggit ko yung doon sa yung
Yung mag-asawa, di ba, na-document yun in 8 years time. 8 years, binabalik-balikan siya. So, every 2 years. Every 2 years. Yung first 2 years, medyo okay pa, medyo nakalimot, pero okay. After 2 years. Pangalan mo, alam ko niya yung pangalan ng ano. At the end, nung late stage na, di ba, na hindi niya na kilala yung asawa niya, hindi niya na kilala. Wheelchair bound na rin siya, di ba? Kasi hindi na marunong maglakad. Bumabalik ka sa zero. Pagkabata, parang ganun. Hindi pagkabata, kasi kasi bata, at least meron pa rin function, nakausap mo. Pero yung... Hindi pagkasanggol talaga yung hindi ka talaga marunong. Wala ka nang alam. Kumbaga, pati yung paglalakad, kailangan mong parang nakalimutan lahat. Grabe, di ba? Scary. Very scary. Sabi nga nila, ang dami nagsasabi before, makakarinig ka ng mga cancer survivors, pero never ka makakarinig ng Alzheimer survivor. That was before, That was before. Kaya, pero ngayon nga, ito, unti-unti na nabibigyan natin ng linaw kung ano yung mga nagkukos at kaya na natin siya i-prevent. Kaya, nasa sa inyo po. Ngayon, matakot kayo dahil talagang very seryoso to. Imagine mo kung mangyari sa asawa mo. Di ba yung hindi ka nakakilala ng asawa mo, sakit, di ba? Hindi ka na, parang nawala parang good as namatay din siya. Diba? Parang dahil, nawala yung kaluluwa niya, yung soul, di ba? Memories. Sabi na, di ba? You're not Louie anymore. Hindi ka na pwedeng tawagin na sa pangalan mo dahil ibang tao ka. Ibang tao ka na. Wipe to zero. Wipe out from zero talaga, di ba? Na-wipe out lahat. Grabe, no? Ultimong pati yung function ng katawan mo, na-wipe out. Paano gumagana yung muscle, na-wipe out lahat. Kaya nga doon sa mga na-research natin, ang end talaga na, death. Death talaga. Kasi magiging non-functional ka. Wheelchair bound, di mo na marunong kumain, di ka na marunong hindi ka na marunong. Lahat, hindi matututo, back to ka talaga. Lahat ng... Blank slate. Blank slate talaga. Grabe. Hindi ka talaga marunong ng lumunok, hindi ka na marunong. Lahat ng function ng katawan mo, mawawala yan. Yun. Siguro magbigay tayo ng final, Coach Louie. So, ako para sa akin, final, Coach Louie, work on your number one advice ko. Work on your, improving your insulin resistance. Hindi siya tinawag na type 3 diabetes dahil sa anong dahilan lang. Dahil ito, ang isa sa mga major causes niya is insulin resistance. So, bakit tayo naging insulin resistant again? Actually, dahil maya, kain, abundance, di ba? Maya, food. Ultra-processed pa, yung kinakain. Tapos, wala na yung tayo, di ba? Yung fasting, yung famine stage. Yung kailangan natin gamitin yung ketones. Hindi na Lagi na lang nandyan yung pagkain sa tabi. Tapos, pa yung mga pagkain. Puro nagpo-produce lahat ng insulin hanggang di na gumagana yung insulin. So, work on insulin resistance. Work on preventing blood sugar spikes. Blood sugar spikes. Ang dami na nating research, ang dami na nating podcast about them. So, sana panoorin na lang nila. Sa akin, number 1 yun. Work on your insulin resistance. Hindi siya tinawag na type 3 diabetes without any reason. Isa yan ang sa mga major reason, insulin resistance. Tapos pa, Husui? Ako naman sa akin, health talaga. Take care of yourself. Yung pag-focus din tayo sa health natin. Kasi health is wealth para sa akin ngayon. Balikan niyo yung mga pillars of health. Na yan nga lahat, yung binanggit natin na dapat pinapractice natin. Yung sa 7 pillars of health na ngayon, na dapat talaga, kahit paano, let's try to do it, yung mga stress na yan, yung pagkain, major. Doon sa major on those 4 pillars. Major on those 4 pillars. Minor lang doon sa mga 3. Although, importante rin yung last 3. Yung detox, yung supplementation, tsaka brain training. Importante rin yung last 3 na yun. Pero major on those 4 pillars. 4 pillars. Nutrition, exercise kayo. Exercise kayo, malaking prevention na yan. Mag-exercise na, malaking prevention na yan. Tapos nutrition, huwag ka lang kumain ng mga ultra-processed food. Okay na. Sleep, don't underestimate sleep po. Sabi nga nila, 7 to 9 hours talaga. 7 to 9 hours. Kaya ngayon, nagigilty na ako pag sinet ko yung alarm ko, less than 7 hours. Sabi ko patay. Sabi ko, sinira ko na may utak. So yun. Saka yung meditation ako. We are all under stress. Manage stress. Mag-meditate kayo, magdasal kayo. Oo. Kaya, di ba, magdasal kayo.
Dahil yung dasal, talagang connection anti-stress with yan. God is very important. Oo, tapos yan, bisitahin nyo yung nanay nyo, bisitahin nyo yung mga kapatid nyo, makipagkwentuhan kayo sa mga kaibigan nyo, mag-music kayo, yan, ang dami-dami stress, anti-stress, di ba? Mag-music ka, mag-earthing, yung ginagawa mo, Coach Louie, yan, yung mga ano. Mag-zumba kayo dyan, yeah, manage. So yun, major on those 4 pillars. Major on those 4 pillars. Mag-gardening kayo. So imagine mo, ang tagal natin tinuturo itong 4 pillars of health na to. Ito rin pala yung solusyon sa mga major diseases natin. Babalik at talaga sa foundation. Ito ang solusyon sa lahat. Alzheimer's, autism, lahat ito talaga eh. Siguro, cancer, ganun din lahat di ba? Yung 4 pillars of health pa rin talaga. Saka yung nga, mga minor, huwag kalimutan, supplementation, kasi nga, kulang na talaga din tayo. Kulang na tayo ng vitamin D, kulang na tayo ng omega-3. Tapos yung detox, exposed din na tayo sa toxins, sa dami ng toxins. Yan, focus on that also, kasi ang dami na rin, one of the major causes of Alzheimer's na toxins. So, focus on detox. Bombarded na yung katawan natin ng toxins. So, ano mga ba ulit po show yung mga detox processes natin na binigay sa kanila before? Sa mga detox, exercise nga. Exercise, diba? Kasi sweat it off. Sweat it off. Steam and sauna. Sauna. Yan, detox sa mga yan. Sa pagkain, yung tinatawag din natin yung juicing. You detox yourself, di ba? Yung ginagawa namin is fasting. Fasting. Yung misis ko, nag-juicing siya for 7 days. That's good also, di ba? Detox pa rin naman. Detoxifications. Kasi dahil sa mga antioxidant. Sa fasting. Fasting, very important. Fasting. Kasi siyempre, pag wala nang ma-burn yung katawan mo, wala nang mga structures ang katawan mo, huhugot yan kahit saan pati doon sa mga masasama, pati sa mga toxin. Kaya nga, sa Pilipinas, dapat, diba, lalo na sabihin natin yung mga underprivileged ba, yung nasa below poverty line na sinatawag. You should do fasting, diba? Magano sila Diba, you eat one meal na very healthy. Kasi sa Pilipinas, pag sinabing ko, wala na kaming makain, pero at least meron kayong one meal na good quality food, diba? Be thankful. Thankful. Kung meron pa rin ganyan. Diba? Doon mo fasting is good also. Makakatipid ka, di ba? Doon mo ma-appreciate ang pagkain, di ba? Di ba? Yung bang, pag kumakain ka na-try mo mag-fasting, doon mo ma-appreciate ang pagkain. Totoo yan. Kapag yung one meal ka lang, sabi may pambili ka pero hindi ka kumakain, di ba? Pambili ka pero hindi ka kumakain. Ganito pala yung nararanasan ng mga ibang tao na walang pagkain. Ganito pala nararanasan. Talagang yung value ng pagkain, doon mo maiisip. Tsaka yung Coach Sardi, yung pag nag-fasting ka, lalo nag-omad ka, yung taste ng pagkain talaga. Namnam mo lahat, yung sweet, bitter, yung lahat ng mga vegetables. Kumbaga, ipopromote dito, Coach Luis, yung oxytocin ba yun? Yung serotonin. Tawag dito. Yung satisfaction, kumbaga, yung you're not, looking for more. Hindi yung dopamine, yung serotonin mo. Diba? Yun ang napopromote dyan. Kasi talagang sasatisfy ka talaga. So yun, tsaka yung value. Ako talagang, nabavalue mo yung pagkain kapag talagang hindi yung mayat-maya may pagkain. Diyan lang naman yung pagkain, mayat-maya. Di ba? Pero pag yung naka-fasting ka, hindi ka pa kumain, wow, sarap ng pagkain ko, thank you God. Talagang appreciate mo talaga yung pagkain. So yan, detox po tayo kasi napakadami na ng toxins dito ngayon. Kahit tayo, sure, hindi natin ma-prevent sa atin yan. Oo nga. Dami. Lalo na dito. Ngayon, tinitingnan ko ngayon, yung iniinom ko, laging plastics, di ba? BPA. Kaya minimize na lang. Focus na lang on detox. Kasi nandiyan na yung toxins We're living among toxins na. Focus na lang on detox. So, how do you focus on detox? Yung nga, yung mga sinabi mo kanina. Mag-exercise, mag-steam and sauna, mag-earthing, ano pa ba yung mga... Paaraw kayo, di ba? Yan, paaraw. Yan, para sa akin, magandang detox na yung mga... So, yun. Ano pa ba? Kung sure, ma-add ka pa ba? Sa topic natin. Alzheimer's. Ang masasabi ko lang talaga, di ba? Eye-opener ako. The more I study it, the more I get scared. Kung meron din yung mga symptoms na ganyan, ay be aware. Be aware. Ako, the more I study it, the more na talagang naging concern ako sa utak ko. Ayokong malusaw itong pag-utak ko na ito. Sabi mo, ang ganda-ganda ng utak ko ngayon. Ako, kailangan, dami ko natutunan. Nakakatakot. Sabi ko, dami kong natutunan. Pati mga bagong skills ko. Sabi ko,
napainom ako nung isang araw. Naku, sinira ako na naman yung utak ko. Ganun na ako mag-isip ngayon. Okay, napuyat ako. Naku, nalusaw na naman yung iba kong synapses. Ganun na ako mag-isip ngayon. Paranoid paranoia. Pati nga ngayon, yung sleep oxygen ko, gusto ko nang i-measure. Sabi, nasa tamang oxygen kaya ako. Nasa tamang yung apnea, hindi lang pala sa mga naghihilig yun. Kaya minsan yung pagpangit din yung AC, Coach Louie, kulang sa oxygen. Ako tayo, buti ko pa maganda yung bahay mo. Ako doon sa partition, parang kulong eh. Kulob eh. May mga times doon, Coach Louie, nagigising ako para akong short of Tapos kapag naramdaman mo yung nagising ka na dry yung mouth mo, that's one of the sign na your lack of oxygen. Yun. Siguro, Coach RJ, yun naisip ko nga, nagre-research din kasi ako, mag-ano ka ng plants sa loob ng mo. Kasi siya yung nagpipilter ng maganda. Try ko nga yun. Actually, ako ako yung yung diffuser. The best is essential oil. Yung essential oil kasi may mga pag-aaral na hindi rin kasi maganda. Oo. Totoo. The best is yung plant. Parang hindi ko na rin, ayaw ko nang gamitin eh. Kasi may mga scent eh. Hindi mo alam may natural. Totoo. Yung mga lavender. Tulad nung minsan, nakabili ako. Sabi niya, organic, maganda ganyan. Hindi ako nakatulog, Saka iba yung amoy. Lalong hindi ako nakatulog. Sabi ko parang kasi chemical pa rin yun. Chemical pa rin, no? Parang toxin pa rin, no? Kaya sabi nga nila, di ba, iwasan lahat ng mga hindi natural yung scent. Amoy bulaklak to, pero hindi naman bulaklak. Toxin yan. Kaya nga ako ngayon, yung ginagamit kong virgin coconut oil yung ginagamit ko. Sa rin yan, no? Dami na natin ginagamit na toxin sa katawan. Sabon, shampoo, lahat yung toxin yan, di ba? So, focus on detox. Pero ang tingin ko nga, essential oil. Totoo, may na-research ka na ganyan. Lalo na yung mga kandila. Yung mga scented oils. Pero yung essential oils, okay siya. Okay siya basta. Pero kasi, ang ako masasuggest ko, yung natural talaga yung plants. The best is, good. Ayos yan. Magandang advice yan. Ng kwarto. Magandang advice yan. Lalo na yung enclosed na kwarto na walang ventilasyon. Kasi yung iba, meron sila yung nabibiling di ba? Yung parang fan siya. Yun. Filter. Air filter. Pero sabi nila, ang the best talaga, yung mga halaman sa loob ng bahay. Very good. Yung snake plants, maraming iba't ibang halaman. Sige nga, gawin ko nga yan. Kasi talaga, essential oil, minsan, nadududa na talaga. Kasi nga, hindi mo alam kung paano ginawa. May mga nag-a-add ng mga chemicals, di ba? Saka di ba, minsan, alagay, organic ganyan, pero mura. Ba't kaya mura? Di ba, di mo masabi. Hindi nga totoo, may Coach Louie, hindi ako pinatulog nung dati. Yung lavender na nabili ko. Imbis na calming yun, lavender yun eh. Diba? Supposed to be calming. Pero hindi ako pinatulog. Ewan ko bakit. Anong meron? Baka merong ingredients silang inihalo. Diba? Kaya nga ngayon dito, diba, may mga bilihan dito na mura. Medyo nagdududa na rin ako kasi alam mo naman ang tao mga chemical na ginagamit eh. Diba? Business is business na talaga. Hindi mo na alam. Kaya nga ako, I prefer cooking my own food. Ako talaga ngayon, nagkukook na ako sa sarili kong pagkain. I spend time talaga din making my own food. So yun, focus on detox po. Focus on detox dahil marami ng toxins talaga sa paligid. And cook your own food pala. Very important. Huwag kayo masyadong namimili ng mga fast food. Fast food ako. Kasi hindi nyo alam kung paano niluto. Sa fast food halo. Fast food halo. Pinaganda lang nila yung pangalan ng sabi niya, healthy to. Hindi naman pala. Hindi naman pala. Diba? So yun. Alright, marami na tayo nasabi sa Alzheimer's. So, na kahit pa paano, nakapagbigay po kami ng information sa inyo. Okay. So, tapusin na natin, Coach Louie. Don't forget to subscribe po. Like and share. And comment kung mayroon kayong mga suggestion na topic or mga concerns or questions. So, that's it for today. Coach Louie. Inuulit po natin, Coach Sardi, yung disclaimer natin. Hindi naman po kami mga doktor o mga pero nga, marami kami na-research na it can be prevented. It can be prevented in natural ways. Wala kaming pinopromote ng mga gamot-gamot. Diba? Natural ways of prevention. We are just promoting health. Yun lang. Kaya nga, kalusugan. Kwentuhang kalusugan. We're just promoting natural health. Okay? Alright. Okay, goodbye for now. Thank you. Bye for now. Salamat po sa inyo. Thank you.